isang. Okay. Sige po, good morning po sa bawat isa. Start na po natin. So it's already 9:10 na po. So para matapos po natin yung ating lesson. This is part 2 na po nung ating discussion sa Sunday school natin. So last Sunday, so hindi po tayo nakapag-Sunday school. Nung last Sunday because of Easter Sunday, yung service po natin is maaga. So that's why na-move po yung second part po ng ating discussion for today. Ayan, so before we start, let's welcome po yung mga kasama nating bago. Okay, ayan. So welcome po sa Faith Assembly of God. Ayan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. So sana lagi namin kayong makakasama. Ayan. So they are from Davao. Mindanao. Okay, from Mindanao. Ayan, so layo. Pero nakarating dito sa atin, yan, with the guidance of our Lord. So may plano ang Panginoon kung bakit sila nakarating. Bakit siya nakarating ng Luzon. Ayan. And also si Sister, ayan, so welcome sa ating gawain for today. Ayan. So, part 2 na po ito. So actually, para po sa mga ngayon pa lang po naka-attend po ng ating Sunday school. So we are doing this every Sunday. So yung regular kasi na service natin is 10 a.m. Nag-i-start tayo ng 9 a.m. for our Sunday school. Ayan. So para before the service, so makapag-aral po tayo ng mga salita po ng ating Panginoon. Ayan. So, sige po, once again, welcome dito sa ating Sunday School. Okay, so before we start, let's all pray po. Let's bow our head and let's feel the presence of the Lord. Lord, thank you so much, O God, sa panibagong araw na binigay po ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po ay nagkatipon, O Panginoon, sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay aming mapurihan, ikaw ay aming mapasalamatan at ikaw ang aming maitaas, O Panginoon. Lord, sa oras na ito, aming pinapanalangin ang aming gawain ng aming Sunday School. Bless niyo po ang bawat isa, O Lord. Nawa, O Lord, yung mga mapag-aaralan po namin sa oras na to at yung mga nakaraan po na napag-aralan namin ay mai-apply po namin sa aming mga buhay para po sa lalong ikalalago ng aming spiritual na buhay at ikalulwalhati po ng iyong pangalan, O Panginoon. Tinataas ka namin, O Lord, at kami nagpapakumbaba sa inyong harapan, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So once again po, good morning sa ating lahat. So, mag-review ulit tayo. Ayan. So may pa-review ulit tayo. Para hindi po natin nakakalimutan. So this is the pang-ilang topic na po kasi natin ito, yung mga ano natin, mga wala pang absent. Ayan, okay, pang 5. Ayan. So ito na po yung pang 5 na topics or pang 5 na lesson natin sa ating Sunday School. Sige nga po, yung mga ano natin, mga diligent students. Ayan, hindi po nag-absent. Ayan, wala pong absent at hindi pa po na parent needed. Ayan, okay, sa ating schooling. Sige nga po, natatandaan po ba yung mga title po nung mga napag-aralan po natin? Pwede pong pakibigay yung 5. Ayan, ito po yung ating most active na student, okay, si Sister Nita. Ayan, so ma-award po siya, Pastora, ng most active. Okay, sige po. Amen. Good morning. Number 1 po is foundation. At second po, life after death. And the third po, salvation. The other po ay one way. And ngayon po ay born again. Okay po. Ayan, dahil po nagre-recite, may pa-prize. Ayan, kaya dapat active po tayo sa ating recitation. Okay, so tama po. So yung una po na nabanggit, it's about foundation. Kumusta na po yung foundation po natin ngayon? Kumusta po yung spiritual foundation po natin? Okay po ba? Okay po. Matatag pa po ba yung foundation po natin? Nasa... Okay, nakatayo pa rin po sa bato. Okay, so which is alam po natin na pag ang bahay natin ay nakatayo sa bato, compare doon sa nakatayo sa buhangin, mas matatag. Okay, sige po. From range 1 to 10 po, ilan po kaya yung ating, gaano po ba katatag yung foundation po natin ngayon?
10. Okay, very good po, 10. Ayan. Tama, dapat po laging 10 yung ating pundasyon. Ayan. So, yun po yung magpapatibay sa atin, sa ating pananampalataya. So, yun po yung una nating napag-aralan. It's about our foundation. So, huwag po nating hahayaan na mabuwag yung ating pundasyon. So, habang tumatagal, lalo pa po natin itong lalo pa po nating patibayin or kailangan lalo po siyang tumitibay. And then, pangalawa po is yung life after death. As Christian, we believe na yung buhay po natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. So, meron po tayong buhay na naghihintay after po ng buhay natin dito sa mundo. So, we believe that there is life after death. Amen. Ayan. Okay, so kaya ano lang po, kumbaga parang ano lang tayo dito, visitor. Ayan, so yung totoong bahay, totoong buhay po natin after maybe after 100 years or less than 100 years na pag-stay natin dito sa mundo. So we will return doon sa tunay na bahay po natin. So as Christian, we believe in this, that there is life after death. Okay, and then yung pangatlo is salvation. So, paano po ba natin makukuha yung salvation? It's By Jesus. because by Jesus. So, salvation is accepting Jesus as our Lord and Savior. Ayan po. So that is about salvation. It's about grace. Okay? So hindi po yung dahil sa gawa natin. So it is all because of the grace of God. So without the grace of the Lord, so wala din po tayo. Hindi rin po tayo masisave. Wala rin po tayong salvation. Okay? And then the fourth one is one way. Saan po ba yung one way na to? Saan po ba yung daan na to? It's about Jesus. Okay, Jesus is the One way. Okay, Jesus is our one way, or Jesus is the way, the truth, and the life. Yes, very good. Okay, ayan. O, di ba? So, from Mindanao, meron po tayong nagre-recite. Ayan. O, galaw-galaw yung Taga Luzon. Okay, ayan. So, yun po. And then, we believe that there is only one way, and that is Jesus. Okay? So, isa lang po ang daan patungo sa kaligtasan. Yun po ang ating Panginoong Hesus Kristo. And then, the fifth one is born again. Ito po yung topic na po natin. Continuation actually po ng topic natin. So, paano nga ba natin masasabi na that we are born again? Ano po ba yung ibig sabihin ng born again? Ayan, meron pa tayong nagre-recite. Ayan. Okay, so most active participation for today. Ayan. Ano kasing name? Hello po, ako po si Rian. Ang meaning ng born again is not just about the religion, but it's about spiritual. Born again in spirit. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, therefore the old has gone. Ano yan? The old has gone, but behold, the new has come. Yan. Ayan, palakpakan natin. Ayan. Okay, so sabi ni Rian, so born again is not just about religion. So it's a relation. Ayan, okay. O, nakadalawa na yung ating ating most active. Okay, so born again. So actually, saan nga ba nanggaling yung word na born again or naipanganak na muli? So, nangyari po ito doon sa kwento ni sinong kausap ni Jesus dito? Sa John chapter 3 verses 1 to 7, Okay, si Nico, ayan. Okay, si Nicodemus. Okay, doon po nanggaling yung term na born again. So ano po ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus?
Sinabi dito sa John chapter 3 verses 1 to 7 na may isang Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, so isang pinuno ng mga Hudyo, siya'y nagpunta kay Jesus ng gabi at nagsabi, Rabbi o Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos pagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa mo, malibang sumakanya ang Diyos. So anong sagot ni Jesus dito? So, maliban, or sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, malibang ang tao'y ipinanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, yung kwento about born again, or being born again, so nag-start po yan doon sa kwento ni Nicodemus. Okay, nung nag-usap sila ni Jesus Christ. Ayan. So, may follow-up question si Nicodemo. So ano yung follow-up question niya? Paano may panganak muli ang isang tao? Sabi niya, matanda na. Paano nga naman na ipapasok uli sa tiyan ng kanyang ina? So, sabi ni Jesus sa inyo, sinasabi ko sa iyong katotohanan, maliban na ang tao'y ipinanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa Espiritu. Ayan. Kaya huwag kang magtaka, sa akin sinabi sa iyo, kailangan kang ipanganak muli. So, ayan. So, napakaswerte po natin, or blessed po tayo that we are born again. So, ang tanong, totoo nga po ba na tayo ay na-born again na? Ayan. Ano po ba yung mga qualification po ng pagiging isang born again? So mamaya malalaman po natin. Paano natin masasabi na tayo ay born again? Okay, so na-discuss na po natin ito last time. So it's about the background lang po ni Nicodemus, no? Ayan. So, paano ang ipinanganak na muli or yung born again? So, sabi kanina, okay, na ni Rian, so hindi ito isang religion or sekta. Kapag tayo tinanong, what is your religion? So, hindi po pala natin pwedeng sabihin na born again because born again is not a religion. So, hindi ito pagbabautismo lang sa tubig or pagbabautismo sa sariling kaparaanan ng tao. So, ang born again ay spiritual na karanasan. So, it's an spiritual experience na kailangan, anong sabi dito sa John chapter 1 verses 12 to 13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niyang maging karapatan ng anak ng Diyos. So sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan or ni sa pita ng laman or sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So it's all about the grace of our God. So kung bakit tayo naging anak po niya. And born again is a supernatural na gawa ng banal na spirito sa buhay ng isang tao kung saan siya ay muling na-connect sa Diyos. So muling na-connect. So ibig sabihin, dati hindi po tayo connected. Ayan, sa ating Panginoon. So, kumbaga, nung nag-born again po tayo, or nung na-born again po tayo, so this is a supernatural thing po, because of the Holy Spirit. So muli tayong nagkaroon ng connection sa ating Panginoon. So parang dati, nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoong Yesukristo, so wala tayong connection, mahina ang Wi-Fi or putol yung Wi-Fi, yung Wi-Fi connection natin sa Diyos. Pero it's because nung makilala natin ang ating Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating Diyos at ating tagapagligtas, muling nadugtungan yung connection natin sa ating Panginoon. So last time nasabi po natin na kapag ka tayo ay sinasabihan na ay mga born again yan, or kaya naman ay may mga nagsasabi minsan na ay born again niya kasi. Ayan, born again kasi siya. Ayan. So parang minsan, may times na parang nahihiwalay ka. No? So hindi ka pwedeng sumama or hindi ka pwedeng sumali doon sa ginagawa ng iba. It's because you are born again. So which is tama naman. No? Kasi nga, when you are born again, so kailangan makita talaga na nagkaroon talaga ng pagbabago sa buhay natin.
At alam natin na hindi tama yung ginagawa ng iba, so hindi po tayo pwedeng sumali din sa kanila. At sabi natin, we are living, or we must live in a high standard. So dapat high standard po tayo as a born again. Okay po? So the way we speak, dahil nga nagbago na tayo, so the way we speak kailangan maayos, kanais-nais, di ba po? The way you, yes, yan po, the way you work, or the way you walk, the way you talk, the way you dress, actually. No? Kahit sa pananamit lang po natin, kahit sabihin natin na, ay, ano lang yan, panglabas lang yan. Pero, kailangan pa rin because we all know that God is God of organization. So, kailangan organize po tayo sa mga bagay na ginagawa po natin. And of course, yun nga, sabi natin, kailangan, pag born again ka, kailangan talagang makikita yung pagbabago. Na yung mga ginagawa natin na hindi maganda before, no, yung bago natin makilala si Jesus Christ, eh hindi na natin ginagawa ngayon. So nagbago na po tayo because we are experiencing supernatural thing or mga supernatural na gawa ng banal na spirito. Ayun po. So next po, ayan, so na-discuss na rin po natin dito. Last week po, ipasadahan ko na lang po ng konti. So pag sinabi po natin na born again, so may mga tatlong mahalagang bagay po tayo, no, na naibibigay sa atin na kapag ka tayo ay nakaranas na ng pagiging born again po natin. Unang-una ay ang pagkakaroon natin ng karapatan o kapangyarihang maging anak ng Diyos. Okay po? Pangalawa po, nandyan po yan sa John chapter 1 verses 12 to 13. Pangalawa po ay ang kalikasan ng Diyos or buhay ng Diyos. So 1 John chapter 3 verse 9, ang sino man ang kapanganakan ay mula sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ito po yung binabanggit po natin kanina, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa Kanya. If we believe that God is with us, that we accept Jesus Christ as our Savior, as our Lord, and we believe in salvation, we believe in life after death, we believe that Jesus is the only way, the truth, and the life. So, kailangan, sabi dito, hindi na maaring magkasala. Paano po yun? Bilang tao, parang minsan, hindi natin na kokontrol, hindi natin napipigilan na tayo ay magkasala. So, ano po ba yung dapat natin gawin kapag ganoon? Ayun. So, kailangan, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Magpakumbaba tayo at lumapit po tayo uli sa ating Panginoon. So, pero hanggat maaari, so iwasan po natin. Kung halimbawang magdedesisyon po tayo at alam natin yung desisyon na gagawin natin ay magkakasala tayo, so anong gagawin natin? Siyempre, hindi po natin pipiliin yung bagay na yon. Okay po? And then, isa pong nagbibigay o binibigay din po sa tao, ayan, ay ang Espiritu ng Diyos. Ayan, so, dahil nananahan na po ang Espiritu ng Diyos sa atin, sabi dito is, kayo rin na nakarinig na salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak na naghihirang sa inyo. So, meron na po tayong tatak. So, bilang born again, bilang anak na ng Diyos, so may tatak na po tayo ng Espiritu Santo na katunayan na makakamit natin ang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos. At gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. So yun po yung tatlong bagay po, or mahalagang bagay na spiritual na kapanganakan na naibibigay po sa atin. Okay po, and then, number 2, bakit kailangan nating maipanganak na muli sa pamilya ng Diyos? So, hindi ba lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos? Naniniwala po ba tayo? Lahat ng tao dito sa mundo ay anak ng Diyos? Ay, hindi po. Ayan. So, no po talaga. So, pero minsan may naririnig po tayo na, uy, parang siya lang yung anak ng Diyos, ha? Okay, may mga ganun, no? O parang siya lang yung kinikilalang anak ng Diyos. Di ba lahat naman tayo ay anak ng Diyos? So, nabanggit na po natin ito last Sunday. So, that's true po na hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ayan. So, sino nga lang po yung mga anak ng Diyos? Ayan. Dahil may dalawang uri ng tao sa mundo.
una ay anak ng Diyos at ang pangalawa ay anak ng Diablo. Ayan, so meron palang dalawang anak dito sa mundo. Ngayon, kanino po tayo anak? Siyempre, anak tayo ng ang Diyos. Ayan, so ayaw naman po siguro natin na tayo ay maging anak ng Diablo. So sabi dito, lahat ng tao ay mula sa Diyos, ngunit hindi lahat ay anak ng Diyos. Take note po doon. Ha? So lahat daw po tayo galing sa Diyos. Yes, pero hindi po lahat anak ng Diyos. So 1 John chapter 3 verse 10, dito makikilala kung sino mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. So sino po yung anak ng Diyos? Ang sino mang hindi gumagawa ang anak ng Diablo, ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So alam ko dito po tayo nag-end. Review pa lang po yung ginawa natin. Ayan, nag-review pa lang po tayo. Ayan. So alam ko dito po tayo nag-end. So sino daw yung anak ng Diablo? Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito po ay si Pastor, nag-add po siya last Sunday dito. So paano nga ba nasabi ni John yung etong salita na to? Kasi nabanggit is kung ang kapatid mo na nakikita mo, nakakasama mo, nakakasalamuha mo, ay hindi mo maibig, paano mo pa maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita? So yun po yun. So kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, kailangan gumagawa tayo ng matuwid and at the same time, umiibig po tayo sa ating kapatid. So hindi lang naman po yung kapatid na biological. So yung mga kapatid po natin, na kasama po natin sa church po natin, kasama po yan sa mga tinuturing dito na kapatid. Kung hindi mo maibig yung kapatid mo, hindi ka anak ng Diyos. Mag-isip-isip ka, baka anak ka sa labas. Ayan. So, kaya po, ayan, or anak ka ng Diablo, sabi dito. So, kailangan mahalin po natin ang ating kapatid. Yun nga lang, sabi ko din po last Sunday, may mga tao kasi na hindi po sila showy. So, when it comes do sa expression, nung paano nila pinapakita na mahal po nila ang kanilang kapatid. Pero kung halimbawa, ganun po yung personality natin, yung pinagpipray po natin, yung mga kapatid po natin, that is a way wherein na ipapakita po natin paano po natin kamahal ang ating mga kapatid. Ayan. So kapag po ako'y nagjo-journal, and prayer journal yon, so lagi pong kasama mga kapatid. Yan, so sa prayer. So kaya minsan hindi mo man mayakap, hindi mo man masabihan na mahal mo yung kapatid mo, or hindi mo man ma-express yung pagmamahal mo. So if you are doing a prayer journal, pwede naman po yun, na pinagpipray po natin sila. Pero mas maganda po, no? Yun nga po, nakita natin, hinag natin, kinamayan natin, kinumusta po natin yung mga kapatid po natin. So mas maganda po yun. And ipapakita po natin na tayo ay umiibig sa ating mga kapatid. Pero huwag naman po yung nakita natin, kinumusta natin, pagtalikod po natin, kung ano naman po yung sinasabi natin na hindi maganda. So may nakita po tayo na hindi maganda, mas maganda po kung i-correct po natin yung nakita po natin na hindi maganda. Ayun po. Next po, dalawang uri ng kapanganakan. So yung una is yung physical na kapanganakan at ang pangalawa ay spiritual na kapanganakan. So ano po ba yung pinagkaiba dito? So sabi dito, sa John chapter 3 verses 5 to 6, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tayo pinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Ayan po. So ito po yung dalawang uri ng kapanganakan. So meron po tayong unang kapanganakan, meron po tayong ikalawang kapanganakan. So yung unang kapanganakan ay nangyari bago natin makilala si Kristo. Kailan po ba natin nakilala si Jesus? Or kailan po natin kinilala at tinanggap si Jesus? Ayan, tinanggap at nanalig
Yun po yung ikalawang kapanganakan po natin. Yung unang kapanganakan po natin is yung hindi pa natin siya nakikilala. Hindi pa po natin siya tinatanggap bilang ating Diyos at tagapagligtas. Yun po yung unang kapanganakan. So, nang tayo ay maborn again sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Heso Kristo. Ano po ba yung mga nangyayari or nangyari bago natin nakilala ang ating Panginoon? So dito po, unang kapanganakan, tayo ay makasalanan. So alam naman po natin ito sa Romans chapter 3 verse 10 or yung Romans chapter 3 verse 23. At sa ikalawang kapanganakan, nung tayo ay nakilala na natin ng ating Panginoong Yesus, tayo ay, tayo ay matuwid na. So, hindi na po tayo makasalanan, tayo ay naging matuwid na. Okay? And then, sa unang kapanganakan, so, ito po yung nangyari sa atin, is yung kamatayang spiritual. So, nandito na po yung mga verses po natin. So, pa-take note na lang po and then pa-open na lang po sa mga Bible po natin. No? So, para po natin, matapos po natin yung natin on time. And then, sa ikalawang kapanganakan, maliit po ba? Ayan. Sige po, isi-send ko po ito. Ayan, sa ikalawang kapanganakan naman, ay makakamit na po natin yung buhay na walang hanggan. Ito po yung buhay na mula sa Diyos. And then, pangatlo, sa unang kapanganakan, tayo ay anak ng dyablo. Pero sa ikalawang kapanganakan, nang tayo tumanggap na sa ating Panginoong Yesus, tayo ay anak na ng Diyos. Ayun po. Tapos, yung pang-apat po, ayan, medyo lampasan ko na po yung mga verses po natin. Ayan, yung pang-apat naman po, sabi dito, unang kapanganakan, wala tayong banal na spirito. Wala yung banal na spirito sa atin. And then yung sa ikalawang kapanganakan naman, tayo ay pinananahan na ng banal na spirito. So nasa atin na po yung Holy Spirit. Okay po? And then po, at shopping ito. Okay. Unang kapanganakan, papunta sa impyerno. Ayan. At ang ikalawang kapanganakan, tayo ay papunta ng langit. Ayan. So tayo po ba ay nasa ikalawang kapanganakan na ba? Naipanganak na po ba tayong muli? Na born again na po ba tayo? Amen. Ayan. So, kaya pag tayo ay na-born again, tayo ay pupunta sa langit. So, huwag na po tayong mag-doubt. Although minsan po, no, napapaisip din tayo minsan, pag ba ako'y namatay, pupunta nga ba talaga ako sa langit? O, di ba? May mga ganoon na mga senaryo po na sa buhay po natin. No? Pero, kung tayo po ay totoong na born again, totoong naipanganak na muli, so no doubt, tayo ay pupunta ng langit. Ayan. Okay po, next po. Ayan, paano mo malalaman na ikaw ay born again? Ito na po tayo. Ayan. So sabi natin kanina, ano po ba yung mga qualification na tayo nga ba ay born again na? Paano mo malalaman? So una, ayan. The first one is, alam mo sa iyong puso na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay ligtas, at ikaw ay sa Diyos. So, kailangan po, nadarama po natin sa ating mga puso na tayo po ay anak ng Diyos. Huwag po nating pagdudahan na tayo po ay anak ng Diyos. Kailangan sa puso po natin, alam po natin yan. So, nandito po sa Romans chapter 8, verses 16 to 17, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sino pa po dito ng mga ngarap na mga mana? O syempre, lahat naman po tayo, di ba? Pag sinabi nilang mana, nagiging interesado po tayo. O kailangan, kung alam po natin na tayo po ay tagapagmana ng ating Diyos doon sa kalangitan, dapat magiging interesado din po tayo. Kailangan, mas pagpursigin po natin na
makamit po natin or makamtan po natin yung mana na yon, na kailangan deserve po natin yung mana na yon. Ayun po, no? Okay po, next. Ito po, pangalawa, na ikaw ay born again na, nananabik ka sa salita ng Diyos. Nananabik po ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. Pag po ba may mga gawain po tayo, katulad ng ganito, may gawain po tayo na Sunday service po natin, excited po ba tayo? Okay, minsan. minsan, ayan. Pero dapat, lagi po tayong excited. Kasi pag hindi tayo nananabik sa salita ng Diyos, hindi pa po tayo ganap na born again. So, hindi lang naman po dapat every Sunday. Every day po ba? Ginagawa po ba natin? Amen. Yan. Every day po ba, binubuksan po ba natin yung Bible po natin? Amen. Baka matulad po kayo dun sa kwento ni Pastor last Sunday, no? Yung 1,000 pesos na nawala. Okay? Yun pala, na inipit dun sa Bible. Ngayon pala, hinanap yung 1,000 pesos, hindi makita for 3 months. Ngayon pala, 4 months, sorry po. Ayan, nagkulang pala ako ng ano. O ayan, hindi nakinig. Ayan, 4 months. O ayan, nawala ng 4 months. Di po nakita. Ngayon pala nakaipit. Nandun pa sa John 3:16. Pastor, dinagdagan ko lang ng konti. Nakaipit doon sa sa Bible, doon sa may John 3:16. Tapos for 4 months sinahanap yung 1,000 pesos, hindi nakita. Ngayon pala, hindi binubuksan yung Biblia or yung Bible po natin. Binubuksan po ba natin yung Bible po natin? Amen. Dapat amen. Ayan. Okay, salamat po doon sa 5. Ayan. Okay. Pero yung iba po alam ko, sa puso po natin, alam ko is sinasabi natin na amen. Ayan. Tayo po ay nananabik sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So una po, ano po yung sabi sa una? Alam mo sa iyong puso na ikaw ay anak ng Diyos. Para masabi natin na ikaw ay born again or malalaman mo na ikaw ay born again, alam mo sa iyong puso na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay ligtas at ikaw ay sa Diyos. Pangalawa ay nananabik sa salita ng Diyos. Anong sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verses 2 to 3? Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na spiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamta ng ganap na kaligtasan sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So, parang, di ba po yung baby, pag silang niya, talagang maya't maya, di ba, gusto niya po is dumidedi siya, nanghihingi lagi siya ng gatas, lagi siyang sabik or excited na inumin yung kanyang gatas. So, parang ganyan din daw po tayo, na mga born again, tayo'y manabik sa gatas na spiritual at ang tinutukoy po doon ay ang salita po ng ating Diyos. At ang pangatlo ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala at namumuhay na para sa Diyos. Ito po yung pangatlo na masasabi natin na tayo ay born again na. Hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi sabi po natin kanina, yung unang kapanganakan po natin, tayo ay makasalanan. Sa pangalawang kapanganakan or ikalawang kapanganakan, nung tayo ay na-born again na at nakilala na po natin ang ating Panginoon, ay hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Namumuhay na po tayo para sa Diyos. Ayan. So dito po, 1 John chapter 3 verses 9 to 10, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung ito po ay nagagawa natin or nagawa natin before, so dapat ngayon hindi na po natin ginagawa. Yun po. Sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng mga dyablo. O sabi natin kanina, ayaw nating maging anak ng dyablo. Tayo ay anak ng Diyos. So kung tayo po ay anak ng Diyos, hindi po tayo magpapatuloy sa kasalanan. At ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid, nabanggit na rin po natin, ay hindi siya anak ng Diyos. Ayun po. Next po, paano may panganak na muli or paano po ma-born again? So una po,
Sabi dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, no, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. I-emphasize po natin, tumanggap at nananalig. Yun po. So next po ay, yun nga, ikaw ay maipapanganak na muli or maboborn again kapag inilagak mo ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito ay nangangahulugan, una, pagsisihan mo at talikuran ng iyong mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, tanggapin siya sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At maipanganak ng Diyos or ang maipanganak ng Diyos ay nangangahulugan na kay Kristo. Sinasabi ng Biblia, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. So tayo po lahat dito ay naniniwala na tayo po ay anak ng Diyos. Kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos at pinaniniwalaan natin na tayo anak ng Diyos, mamuhay po tayo nang naaayon po sa kalooban po ng ating Panginoong Jesus. Ayun po. So ang mga sumusunod, ano ang susunod pagkatapos na may panganak na muli? So after nating maborn again, ano na po yung mangyayari sa atin? So ngayon ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ngayon ay maari ng makipag-ugnayan sa Diyos. Sabi po natin kanina, born again is reconnecting to God. So nagkaroon na po tayo ng connection. Ayan, malakas na po yung ating connection sa ating Panginoon. So hindi na po natin kailangan dumaan pa sa ibang mga medium of communication para tayo ay makipag-usap sa ating Panginoon. So, diretso. Malakas na po yung signal. Malakas na yung speed. Ano ba yung pinakamabilis sa internet ngayon? Na Mbps? Mbps ba? Yung, ano? PLDT daw, malakas daw yung ng PLDT. Ilan? 300 Mbps ba? Ayan. So, mas mabilis pa po doon yung connection po natin sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Okay. Yes, Nak, merong may gustong i-add. Okay. Ayan. Okay. Nag-agree. Ayan. Okay. So, amen. Patuloy na mamuhay, nakasama siya at maging malapit sa Kanya. So, paano po tayo magiging malapit sa ating Panginoong Diyos? Yun nga po, manabik tayo sa salita ng Diyos, dumalo tayo sa mga pagtitipon na katulad nito. And we are inspired na ngayon may mga kasama po tayo dun sa mga hindi pa nakaabot kanina. So, from Mindanao po, yan, may kasama po tayo dito na nag-attend po sa church. So, ibig sabihin po is, kahit malayo po siya doon sa place, so nananabik pa rin siya sa salita ng Diyos at naghanap po ng church para makarinig po ng salita ng Diyos. Amen. Ayan, okay. Welcome. Ayan, welcome. Mamaya, ipapakilala po ni Pastor. Ayan. Okay. Next po, sa oras na ikaw ay maborn again, tinanggap mo na ang banal na spirito at ang kalikasan ng Diyos. So that is in Ephesians or Ephesians chapter 1 verses 13 to 14 o 1 John chapter 3 verse 9. Ikaw ngayon ay kakaiba na. So kaya pag sinabi nilang, ay, born again na rin, kakaiba na rin. Tala mo rin kaya, pwedeng sabihin na, ay, wag dyan, mga born again yan, wag nating pakisamahan yan. Kakaiba yung mga yan, iba yung mga yan. Yes! Kakaiba talaga tayo. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Amen? Ayan. Talagang dapat sabihin talaga natin na, oo, kakaiba kami. Iba kami sa inyo. So dahil kami ay anak ng Diyos at nananahan sa amin ang Espiritu ng Diyos at mamumuhay kami ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pag halimbawa, nireject ka, hindi ka kasali dito, hindi ka pwede kasi born again ka. Oh, you must be proud, di ba? Kailangan, amen, praise the Lord. Hindi ako kasali. Ayan, kasi born again ako. O kailangan, mas maging masaya tayo. So, ibig sabihin nun, kakaiba tayo. Dahil nga, tayo ay anak na ng Diyos. Tayo ay nananalig at tumanggap sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. O, diba? So tayo po ay bago. So kaya okay lang po pag sinabi na
iba tayo sa mga hindi anak ng Diyos. Amen? So ngayong ikaw ay isang bagong nilalang na patuloy na lumalakad sa bagong buhay, so humayo at huwag nang magkasala. Hanggat maaari po, yun nga po, iwasan po natin na tayo ay magkasala at paglingkuran ang Diyos. In-underline ko po, paglingkuran ang Diyos. Ang iyong pamilya, ang iyong komunidad, at magliwanag bilang ilaw sa madilim na mundong ito. So, being born again, kailangan nagsashine po tayo. Lumiliwanag po tayo. Na sana pag may nakakakita sa atin, may nakakausap po tayo, so nasisilaw po sila sa atin, no? Okay, dahil nananahan yung Espiritu Santo sa atin, nakikita nila gaano ba tayo binago ng Diyos sa buhay natin. Na dati makaninya yan, dati ganyan yung ugali niyan. But ngayon parang iba na siya. O di ba? So napakagandang pakinggan kapag ganoon. Ay dati aning kadamot yan, may manalapitan. But ngayon siya na yung lumalapit. O di ba? May mga mas maganda pong pakinggan kapag ganoon, di ba po? So ibig po sabihin, nakikita sa atin, nagliliwanag sa atin ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos. So tayo po yung magsilbing ilaw dito sa mundong madilim. Ayan nga po. Amen po. Ayan. So, mga questions lang po yan. Masasabi mo ba na ikaw ay born again? So, magmuni-muni po tayo, mag-reflect po tayo. Mamaya, pwede pong pag-uwi po natin. At bakit? Pag sinabi po natin yes, bakit? Kung hindi ka pa na born again, so nais mong born again, so it's about time na tanggapin ang ating Diyos, ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. At kung ikaw naman ay born again na nagpapatuloy, or kung ikaw naman ay born again na nagpapatuloy ka ba sa iyong paglakad kasama ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya at paglilingkod sa Kanya. Tatlo po ha, pamamagitan ng pagmamahal, pagsunod, paglilingkod. Napakahalaga po na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. At ikaw ba ay patuloy na lumalago sa Panginoon? So pwede po natin gamitin ito. Mamaya pag-uwi po natin, mag-reflect po tayo. Tanungin po natin yung ating sarili, kung tayo po ba talaga ay born again na? Nakikita po ba talaga sa atin yung mga qualities ng pagiging isang born again? Ayan. At ulitin po natin, ang born again ay hindi po religion, hindi po siya sekta. Ito ay spiritual experience po natin through the Holy Spirit of our God. And of course, through the grace of our Lord Jesus. Ayun po. And then, ayun po, yung conclusion po natin, ulitin ko lang po, ay hindi siya religion or sekta, spiritual na karanasan kung saan ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Amen po. Ayan. So, napakabuti po ng ating Panginoong Diyos at binagyan po tayo ng pagkakataon na mas makilala po natin ang ating Diyos at ang ating sarili. Yun nga po, dahil pwede po nating tanungin, mag-reflect po tayo if talaga nga po ba na tayo ay na-born again na. At kung tayo ay na-born again na, kailangan makikita po sa buhay po natin na tayo ay bago na sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Ayan, to God be all the glory. Maraming salamat po sa pakikinig at nawa mamuhay po tayo ng naayon po sa kalooban po ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras na ito na ibinigay ninyo sa amin na kami po ay nakarinig ng inyong mga salita. Nawa itong mga napag-aralan po namin, may sa pamuhay po namin, tulungan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng desisyon na gagawin namin sa aming mga buhay. Nawa lahat ng ito ay naayon sa kalooban mo, Panginoon. At alam po namin kapag ang mga bagay na ito ay naayon sa inyong kalooban, mga desisyon na ginagawa namin naayon sa iyong kalooban, hindi kami mapapahamak, O Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pag-iingat ninyo sa amin, O Lord, sa kalakasan na binibigay niyo sa amin, physically and spiritually, O Lord. Maraming salamat na naway sama-sama kami, Panginoon, na lumago sa aming spiritual na buhay. Mamuhay kami, O Panginoon,
sa iyong layunin at makita sa amin na kami nga ay tunay na born again, O Lord, na kami ay naipanganak na muli, na hindi na po ang dating kami, O Lord. At maraming salamat at sa magandang binigay po ninyo na oras na ito sa bawat isa sa amin, O Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa. Kayo po ang laging manahan sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po.